ating channel na It's a Trap. So ngayon, may mga nagtatanong na kung nagbebenta ako ng Helianthora. Ang sagot ko po ay hindi, pero kung gusto nyo, pwede nyong bilhin itong mga mother plant pero hindi mura. No? So kaya hindi po ako nag-out ngayon pa ng Helianthora sa ating Shopee store. Ay papaliwanag ko po sa inyo. At bibigyan ko na rin kayo ng mga ilang tips, no, kung paano nyo malagaan ng maayos yung inyong Helianthora at kung ano yung dapat nyong iwasan na ginawa ko dati na mali pala, no? So ito, kaya kung hindi muna ako nagbebenta ng Helianthora ngayon, hindi dahil wala na akong Helianthora, dahilanan lang na sila ay nagpo-produce ng sipag na sipag sila sa pagpo-produce ng mga new growth, new trap, new feature. At talagang nagsabay-sabay talaga nila, no? Kumbaga ginalingan talaga, kumbaga sa talent competition. So kita nyo itong isang propagation natin na naglabasan yung mga picture jump, labasan yung mga new growth na malalaki, may maliliit, pero soon enough maglalaki agad yan. Hindi yan dumadaan sa yung jubi, tinatawag nilang juvenile na picture. So biglang laki talaga. Hinihintay ko na maglabas ng small picture eh. Actually meron pala ito isa oh. Kasi ayun yung mga ihiwalay ko kasi may sariling mga ugat siya. Pero itong malalaki ng picture, eh kailangan mo talagang hatiin yung kanilang ugat at picture, group of picture para makapag-propagate ka. Eh mo ring i-propagate to sa picture, yung tagi-isang picture, pero dapat kahit papaano merong laman yung picture, yung ilalim, yung parang yung stem, yung gitna ng stem at root system. So meron siyang parang laman doon na hindi naman ganun kalaki, no, kumbaga sa kamote ay yung laman na tinatanim. Pero ito, napakaliit lang nung area na yon, kaya kahit itanim mo yung yung laman na yon, pero kung wala namang feature, sa experience ko hindi siya natubo. Ang requirement sa pagpaparami ng Helianthora, kailangan may feature. No, ewan ko kung may nakapag-try na nag-propagate gamit lang ay yung roots. Pero ako, tinry ko na yun mula dati pa, hindi pa ako naging successful. Or dahil siguro hindi pa ako ganun talaga kagaling sa pag-aalaga ng Helianthora at pagpaparami. So, ayun o, sandamakmak yung growth niya. Akala ko nga magpa-flower eh. Pero, puro mga picture yung kanyang nilalabas. No, so maganda lang pag maraming picture, ibig sabihin yung root system niya eh malawak na rin or medyo complex na pwede mo nang hatiin, no, kapag medyo naglaylo sila sa pagpaparami ng picture at mga growth point, no. So you know, so kung kayo ba, kung sa inyo to, i-divide nyo ba to, no? Pero ako kasi, kahit ako mahilig ako na, kilala nyo naman ako, mahilig ako mag-murder agad ng mga plants pag gusto ko talagang paramihin. Pero talagang naghihinayang ako kung talagang hatiin ko itong mga to. Kaya siguro yung iba talaga hindi na hinahati, kasi iba talaga yung ganda ng Helianthora. Kumbaga delicate siya na alam mo kung pag hinati mo, balik na naman siya sa state na mag-acclimate siya or yung state na pangit. Pangit pa siya. So kapag gumaganda na yung Helianthora, talagang kahit na gustong-gusto mo nang ibenta, eh talagang hindi mo talaga basta-basta may out, unless dun sa, kumbaga, if the price is right, na maaari. Pero hanggat maaari, hindi ko to pa pinibenta sa ngayon. Siguro hintayin nyo na lang dun sa mga budget, yung mga naka-budget lang yung kanilang pambili ng Helianthora. Hintayin nyo na lang, propagate rin natin yan. Kaya lang naman mabilis na ubos nung nakaraan dahil dun sa buy one take one natin. So naubos siya. No, bakit ba hindi agad nabibili to? Nabili lang nung buy one take one kasi nga medyo mahal ang Helianthora. Pangalawa, hindi ganun kadaling alagaan.
no? Pero kung makuha nyo yung technique, no, kahit nasa low humidity or lowland setup, kayang-kaya nyo itong alagaan. Hindi nyo nga lang mapaganda ng kasing ganda ng ganito, not unless ilagay nyo siya sa less na mahangin na area at medyo humid. So itong sa amin hindi lang mahangin, humidity same lang sa labas. Nung inaalagaan namin to sa labas, hindi to nagkukulay ng ganyan, hindi rin to nagpipicture ng sobrang bibilis tulad ngayon na sabay-sabay talaga na walang humpay, no? So alam nyo naman nung time na to, 'di ba? Pwede nyong i-back yung mga playlist diyan, pwede nyong i-scroll down, tignan nyo kung kailan to pinropagate. Hindi naman ganun kapakatagal, siguro wala pang 1 taon, pero tingnan nyo yung in-improve ng ating mga Helianthera ngayon. Talaga naman, di ba? So ito ay Helianthera minor, no? So kumbaga sa care medyo mahirap ng kaunti, pero hindi naman ganun kahirap tulad na lang ng mga highlands ng mga Helianthera, no? So ang good news ngayon, may mga parating tayo na Helianthera, which is yung isa doon super lowlands talaga. So ayun yung hindi nagkakamali, ayun yung Helianthera folliculata. So darating dito yon, hopefully maparami, mapalaki natin. So nakapag-propagate tayo, mag-out rin tayo. Meron din akong in-order na ciliata. Kaya lang ayun nga pala, yung folliculata maliit pa rin, juvie pa rin. Lahat juvie yung tatlo, folliculata, ciliata, and nutans. May nutans na rin tayo dati, pero inalagaan natin ang lowlands or yung mahangin, tapos hindi natin ginanto, hindi natin winater tray. So pagka hindi mo winater tray ang Helianthera at yun, biglang nag-heat wave or uminit ng biglaan, talaga tuyo. Pag natuyo medium mo, tuyo na rin yan, no? Hindi siya kasing tibay nung ibang mga carnivorous plant dahil nakatira to sa rain desert, yung lugar na kung saan ulan ng ulan, tapos yung mong disyerto talaga. Yari talaga, di ba? So kaya ingatan nyo na huwag matuyuan yung inyong Helianthera. Yung iba ginagawa sa kanila talagang higher humidity, kaya lang tayo gusto natin na medyo matibay-tibay itong Helianthera natin, kaya dito natin nilagay sa lower humidity, yung saan mahangin yung paligid. Kita nyo naman yan, no? Diba? Naririnig nyo ba yun? Ayun yung lakas ng hangin. Kasi ano lang tayo dyan, kumbaga kulambo. I-update nga tayo dun tsaka ako nababanggitin sa ibang video natin. So dito, ganyan na. Kung gusto nyong ipaganda yung Helianthera nyo, lagay nyo sa hindi ganun kahangin. Kung gusto nyo talagang hindi kayo yung biglang mamatay dahil sa init, lagay nyo sa kumbaga takpan nyo talaga yung naka-ICU technique or naka-dome, no? Ang maging challenge mo lang doon kung naka-grow light siya, mag-iinit talaga. So yung iba, ewan ko kung anong mga ginagawa nila, hindi mo tayo naka-grow light, pero ang pagkakarinig ko, yung iba nag-i-aircon, no? So kung naka-aircon naman kayo sa bahay, pwede kayo siguro mag-grow light kasi kaya nyo, kaya kung naka kayo sa malamig na lugar. Pero kung dito, tignan nyo, nakasombrero ko. Iniram ko pa sa nakinig ko dahil napakainit dito sa amin. So kung gusto nyo mabuhay sa ganito kainit na panahon yung Helianthera nyo, lagay nyo lang dun sa lugar na kung saan naka-water tray siya, at less yung hangin. Alam nyo, yung Helianthera pala, gusto talaga nila yung medyo mainit at maaraw. Pero ang mahalaga rin sa kanila yung humidity para ma-maintain pa rin nila yung integrity ng kanilang leaves, no? Yung dahon nila, yung picture nila, no, na hindi yan malanta, matuyo. Kasi pag nalanta yan, naku, parang ang hirap silang yung from lanta state, tapos papaperk up mo yung medyo matatayo uli yung picture. So pag tumayo yun, medyo hindi na ganun kaganda, healthy. So ingat lang kayo sa mga ganung mga sitwasyon. So ano ba yung mga mali na ginawa ko dito dati? So ang mali na ginawa ko dito dati sa Helianthera, no, dahil buhay na buhay dito sa amin yung mga live sphagnums, ang ginawa ko, tinanim ko sila sa pure sphagnums na live.
So nabuhay naman, kaya lang may mga ibang mga propagation ako na natutunaw sila dahil na-outgrown sila nung ah, live sphagnumos. Ang dami niyang mga video sa mga Helianthora. Naparami ko naman pero hindi ko napalaki na tulad ngayon ng kanyang kalalaki. So ang kulang pala sa akin noon, yung sobrang hangin ng aking setup. Pangalawa, sobrang dami ng sphagnumos. Sa diba sa sphagnumos naman talaga nakatanim yan. Oo, sobrang dami. Ibig sabihin, hindi ko siya dinamihan yung perlite sa ilalim. Totoong maganda yung pure sphagnum sa ibabaw. Pero sa ilalim, gawan nyo ng paraan na madamihan nyo yung perlite or yung mga kanuma, kadama para irritated talaga yung ilalim. Kasi ang mga Helianthora, pagka siya ay may maganda ng root system, magre-reflect rin ito sa kanyang mga picture na gaganda rin. So iwasan nyo rin na itanim yung inyong mga Helianthora na sobrang lalalim. Diba? So yung ganyan, medyo okay pa yan, no? Pero parang para sa akin, medyo malalim-lalim na nga yan eh. No? Yung ganyan, medyo malalim na yan. Ang maganda talagang pagkakatanim ng Helianthora, ganito. Mga ganyan. Kita nyo yan, nakalabas talaga yung picture. Tapos nasa ilalim yung mga root system. So, ito siguro nung tinanim ko to, wala pang root system. Kaya medyo nabaon ng konti yung mga picture. So, pagka ganito kasi prone to sa root rot pagka sobrang taas ng medium. So, pwede kong kayurin yan para medyo ma-expose yung katawan niya. Kasi pagka naipon yung minerals sa medium at sa tubig, pinagbababara nito, maaring mabulok tong Helianthora natin. So, ang maganda sa mga halaman tulad ng Helianthora ay huwag nyo masyadong gagalawin. Na once na nakatanim na, hayaan nyo lang siya na lumaki. Sa umpisa talaga, hindi nyo kayo makakaasa ng bilis talaga ng growth niya kasi nga, nag-i-establish pa yun ng root system sa ilalim. Pero once na nakabuelo na yan, yun, talagang tuloy-tuloy na yung pag-growth niyan. Paglalabas ng mga picture, new growth, at yung biglaang paglaki ng mga picture nila. So, gaano ba kabilis pagpapalaki ng Helianthora? Kung tama yung pag-aalaga nyo, wala pang isang taon, medyo may mga mature picture na yan. Kung nabili nyo yan na may mature picture na, hintayin nyo na lang yan, talagang mag full grown yung mga picture nila. Kung may mga Helianthora kayo na talagang giant variety, talagang lalaki talaga sila kapag hindi nyo ginalaw at binigyan nyo ng tamang setup. Ayan, sorry, napakainit dito sa growing area namin. So, yun nyo nang ipilit, tulad ko dati na pinipilit ko talaga na palakihin yung Helianthora sa mga lowlands kasi kakayanin yung palakihin sila pero hindi sila ganun kasaya. Tulad na lang halimbawa dito na unless yung hangin. So, kasi pinilit ko yung dati. Nalagaan ko ng inalagaan sa low humidity, tapos mga pure sphagnumos kasi nga yabang ko dati na puro live sphagnumos. Totoo namang magandang live sphagnumos, kaya lang kung sa live sphagnumos iaasa lahat, hindi mo ma-achieve yung optimal growth nila kasi hindi lang naman medium ang mahalaga, pati yung pailaw mo, pati yung humidity, tubig na ginagamit mo. So, ayun yung mga dapat kinukumpleto mo rin na ibigay sa kanya. Kasi kung yung isa lang ibibigay mo doon, yes, mabubuhay mo. Pero hindi mo mapapaganda tulad na lang halimbawa ngayon na napapaganda ko na itong mga Helianthora. Super ganda na ba na ito? Para sa akin, napakaganda na ito. Pero may mga nag-aalaga ng mga Helianthora talagang napakakulay, napakalaki dahil naka-indoor sila. Humidity 10 plus, napakagandang grow light nila at naka-aircon pa. Pero kung low budget, gusto nyo sustainable yung pag-aalaga tulad sa akin, ganito na lang yung setup nyo, mabubuhay nyo, mapapaganda nyo rin. It will take time,
no? Pero sulit talaga. Hindi kayo kaba-kaba palagi na kung tuyo na ba yung Heliampora ko sa taas dahil nabigyan nyo ng setup na kung saan kaya niyang mag-survive na sobrang init kahit hindi nyo madiligan at least ng isang araw. Ito, hindi ko nadiligan ng isang araw. As long as may konti pang tubig to sa ilalim, mabubuhay pa rin sila. Pero napansin ko kanina nung sabi ko, ngayon ko kaya 2 o 3 araw na walang dilig. No, pangalawang araw na kanina, pangatlong araw na. Tapos nakikita ko yung mga picture, medyo sabi ko, ang ganda pa rin pero medyo parang dry yung itsura nila. So kaya nga kanina nagdilig ako, ayun, balik ganda na naman itong mga to. So ayun, ingatan nyo lang yung pag-aalaga nyo na ibigay nyo yung mga pangailangan nila. Ulitin natin. Aerated and low ppm, low mineral medium. No? So ano ba yun sir? Bigay mo na. O sige, ito. Maraming perlite. No? At toppings pure sphagnums. O, araw naman. Sa paaraw, kahit sobrang araw, okay sila. Pero kung nag-umpisa pa lang kayo, hindi pa ganun katagal yung Heliampora nyo sa inyo, yung gawin nyo yung gato lang, maaraw sa taas. Pero pagdating ng late afternoon, medyo may shade na. So ganyan ang ko dito setup. Tapos para maiwasan yung lakas ng hangin tulad niyan, meron akong UV plastic. Pwede rin kayong gumamit ng ibang klaseng plastic, pero ginamit ko yung UV plastic para matibay-tibay. So, una ay medium. Pangalawa yung less yung hangin or sabihin na natin sa humidity. Pangatlo ay yung sa tubig, no? Pag sa tubig, dalawa ang kung sa iba pwedeng misting lang, pwedeng water tray lang. Sa Heliampora dapat dalawa. Kailangan ng water tray ka na, nagtatap watering ka pa or nagmi-mist para malagyan. O pagka yung dito water tray, para yon sa malaging moist yung medyo mo, no, na hindi siya natuyuan. Yung nasa picture naman, ayun naman yung magsusustain sa kanya na magaya mo yung kanilang natural habitat na kung saan laging maulan, no? So kasi doon din sila nakakakain kahit papaano. No, kahit na punuan nyo ng punan ng tubig yan, mapapansin nyo, babagsak naman bababa yung tubig. So, ano sila nakakakain? May maliit lang kasi na butas yung Heliampora sa ilalim. Malaki yung entrance, napakaliit ng exit. So, para siyang CR, toilet bowl, na pagka binuhusan mo ng binuhusan sa ibabaw, maliit lang yung nilalabasan ng tubig sa ilalim. Ganun dito sa Heliampora. Naiipon yung mga mga pagkain niya doon sa ilalim. So, yung iba sa inyo maaring nagka-algae na yung medium, pero huwag kayong mag-alala, once na manage nyo na yung kung paano alagaan talaga itong Heliampora na hindi nag-algae tulad nito. No, yung mga algae dati, mawawala na yon. Tapos kung in-algae, pati yung picture, mahugasan din yun tulad nito. O, nagka-algae ito dati. May bakas pa rin ng algae yan, pero malinis na yun. Diba? So, mahirap alagaan ng Heliampora. Hindi ko masabi kung madali o mahirap. Kung bubuhayin, madali lang. Pero kung mapapaganda, ibang usapan yon. Kailangan mo talaga ibigay yung at least isa o dalawa doon sa mga requirements niya. Kailangan higher humidity, less hangin, lagi mong minimis sa ibabaw. Meron ako kilala every 2 to 3 weeks bago mag-mist sa top ng Heliampora. Pero bakit niya nagagawa yan? Dito hindi ko magawa kasi sa kanya talagang more than 90% humidity. Ibig sabihin naka-dome talaga siya, naka-growing tent. So gulat na gulat ako nung pinakita niya yung 12 inches hindi kung 12 inches na Heliampora McDonald's. First time ko makakita. Kasi ito yung McDonald's ko, nalalakihan na nga ako dito. Yung sa kanya, pinakita niya. Tignan mo tong, kasi niyabang ko sa kanya to, minor ko. Kita niya yung McDonald's. Yan, naging parang seedlings tong minor. Kasi tinabi niya yung minor niya na may malalaking picture din. Grabe. Sikip na dun sa growing tent niya. Ang laki talaga.
pwede nang ipasok doon yung kamay ng tao. Kung pala lumalaki, akala ko ang Godzilla, yung Helyampora Godzilla yung pinakamalaki. Ang laki rin pala ng McDonald's, no? At ang laki rin ng presyo. No, yung mga pure species, it tends na mas mahal sila. Para sa mga hybrids, kasi ang hybrids o yung mga cross, medyo mas madaling palakihan at paramihin. Ayan. Maliban na lang dito sa minor kasi napakarami ng nagtitisyo culture na ito dito sa atin locally at sa ibang bansa. Kaya napapamura nila. No? So, yun lang muna. At salamat sa pakikinig ninyo. At kung may mga tanong kayo, comment nyo lang. Sasagutin natin yan. No? Magtatrabaho muna tayo dito. Ay, medyo itong growing area, napakadumi kasi pinutol natin yung grapes. Hindi naman to the root na hindi na mabubuhay. No? Nag-prune lang tayo. So, tapos, imbis na mauna namin tong maging cuttings, nalinisan to, may nangyari na kakaiba. So, dumayo yung mga ibon dito at tinatarget nila yung mga Venus flytrap. At take note, yung mga rare pa yung tinatarget nila na i-uproot at yung iba siguro nadala na nila sa as nesting material. So, di ba? Naka-social na nesting material sila. Mahal pa dun sa higaan natin. So, kaya nga nag-decide kami na imbis na ito lang yung nakanet. So, ininet na rin namin yung mga nasa BFT. Itong nagtaman to, hindi naman siya shading net. Hindi ko lambo talaga. Kung nag-shade siya, siguro around 10 to 20% lang to. Or less. Kasi walambo lang talaga ito eh. Oh. So, yun lang. So, ganyan. So, hindi pa tapos yan. Kasi pati ilalim, lalagyan na rin namin. Kasi para wala talagang makapasok na ibon. So, yun ang kalaban namin dito. 99% ibon, 1% daga. Daga yung pumapasok. Pero nung nahuli ko na yung daga, wala nang umakit dito sa taas. So, isa rin sa mga dahilan kung bakit pinupuntahan ng daga yung growing area nyo. Kasi may makakain sila. Kung wala naman kayo nilagay na pagkain doon, or wala naman silang mahangataan sa area na yun, hindi naman sila pupunta. So, kung natiliin yung malinis yung growing area niya. Nagsabi yung malinis ang growing area. So, ayun lang muna. At ako'y mag-aasikaso na. Tingnan nyo itong yayabang ko lang ako dito. Ano ba ito? Campanulata seedlings. Available pa rin sa Shopee. Balitaan nyo ako dun sa mga bumili. Kung ilang linggo bago nag-germinate. Itong sa akin, inabot ng 2 linggo kapag nandito. Kapag mas moist yung medium tulad sa baba, abutin lang yan ng 1 linggo mahigit. Pero, mas mabilis lumaki kung ang inyong medium ay ultramafic, yun na tawag. Doon tumutubo kasi yung mga campanulata sa natural habitat nila. So, nung nagbudbud ako ng kaunti dito sa Kanuma, tingnan nyo nangyari. Mas malalaki na yung seedlings ng sa Kanuma. Samantalang mas naunang nag-germinate itong mga nandito. No, pero kung papansin niyo, mas malalaki na ang seedlings ng nasa Kanuma. So, tinuruan na naman ako ng experience ko sa pagtatanim ng mga ganitong klase ng Nepenthes, na kailangan mo talagang ibigay yung kanilang natural habitat or gayahin man lang. Kung magagaya mo naman, bakit hindi? So hindi lang nagpe-pertain sa mga Nepenthes, pati na rin sa ibang mga halaman. Kung magagaya mo yung growing condition nila, mas maganda, mas mabilis yung kanilang paglaki. So ayun lang muna, at salamat sa mga message nyo sa akin sa FB page, personal Facebook ko, na yung mga plans nyo lalaki na. Sana all. Pero sana makabawi tayo kapag set up na natin to. So anyway, yun lang muna. Mapapahaba na naman tong video natin. God bless sa inyo. And bye bye.